So yun 'no, so kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, galit na galit at pikon na pikon itong mga Duterte Bobo supporter kay Vice Ganda. Kasi po on national TV sa isang segment po ng It's Showtime, inasar ni Vice Ganda yung confidential fund ni Sara Duterte. At alam nyo, pikon na pikon po dito itong mga bobong mga DDS. So dito natin makikita mga kababayan na kapag celebrity po talaga ang nang asar sa isang politiko, talagang may impact po talaga. Okay, so ano ba yung sinabi ni Vice Ganda? So actually kasi mga kababayan kahapon pa kumalat ito at kahapon pa po kinukuyog si Vice Ganda ng mga bobong DDS 'no. So ito lang sa hindi lang nakapanood 'no, panoorin natin unti-unti kasi baka i-copyright tayo ng ABS-CBN kasi matindi mag-copyright yang mga yan. So bago natin panoorin yung video, so ito muna. So ito yung sinabi nga po ni Vice Ganda. Okay, magkano nga ba ang confidential fund? Ito Oh, sabi ni Vice, kung ang kilo ng bigas ay ₱50 at ang kilo ng baboy ay 300 at ang kilo ng manok ay 280 at ang tubig ngayon ay 150 sa 1 litro, magkano ang confidential fund? Tapos bumawi pa siya dito ng hindi pala magkano, saan napunta. So dahil po dito sa isang simpleng patama ni Vice Ganda, kinuyog po si Vice Ganda sa Instagram, pati rin po ata sa YouTube 'no, tsaka sa Facebook. So trending talaga siya dito. So ngayon sa hindi lang po nakapanood ng video na 'yan, panoorin natin. So puputol-putulin ko lang kasi baka i-copyright tayo ng ABS-CBN kasi matindi mag-copyright yang mga 'yan. So and then reaksyonan natin 'to 'no, sige. Kilo So 'yan, ito 'yun, ito yung segment 'no. So ito, panoorin natin 'to. ng bigas ay ₱50. So actually ₱50 pa rin talaga yung bigas 'no. Alam ko ₱50 talaga. Sige ate, baka gusto mo. Kung ang kilo ng bigas ay ₱50 O tapos at ang kilo ng baboy ay 300, so akala mo seryoso 'no, pero kalokohan pala ending nito. Pinuputol-putol ko lang mga kababayan kasi baka i-copyright tayo ng ABS-CBN. Sige. at ang kilo ng manok ay 280. So grabe na pala kilo ng manok ngayon 'no, 280 na pala. Dati kasi 130 lang. At ang tubig ngayon ay 150 ang 1 litro. Actually 1 litrong tubig, baka Evian ata yung 150 na 1 litro ata 'no. Kasi ang alam ko 1 litro ₱25 lang ata. Magkano ang confidential fund? So yan So out of nowhere, biglang binagsak ni Vice Ganda yung confidential fund. Sige, continue pa natin. Malayo yung sagot Oo nga naman, malayo nga naman, 'di ba? Saan ba sila ang nagko-compute, no? Hindi yun, hindi sila. Saan na po? Ayan, saan napunta? So yun 'no. So actually ano lang 'to, humor lang naman ito, usaping pulitika naman ito 'no. So actually sa humor po na 'to mga kababayan, pikon na pikon po itong mga DDS. Okay. So tandaan natin mga kababayan 'no, na itong si Vice Ganda po, ano 'to, sa ngayon nakikita ko talaga si Vice Ganda ngayon, medyo medyo lang, medyo taga-suporta siya ngayon ng admin na 'to. Pero in the first place mga kababayan, si Vice Ganda po, ano yan, pink yan. Tignan niyo 'to, ang sinuportahan talaga ni Vice Ganda nung eleksyon, si Lenny. Wait, ito. Ito picture ito sa isang meeting de avance nila, Robredo People's Council, sa Jokno Boulevard ito 'no. Saan ba 'to, sa Makati ba 'to? Makati ata 'to. So ayan teka lakihan natin. So ayan. So ang sinuportahan talaga ni Vice Ganda dati, si Lenny. And actually, syempre nung election po na yon, matindi rin po talaga yung mga banat namin kay Vice noon kasi nga Robredo supporter siya noon. Natural yon kasi election yun. 'Di ba natural po na nagbabanatan po ang bawat kampo, nagbabatuhan po ng masasakit na salita kasi nga eleksyon yon, 'di ba? And ako guilty din naman po ako mga kababayan na ako po ay bumanat din po kay Lenny. Kasi kalaban niya si PBBM, natural po yon. Pero nung after naman ng election mga kababayan, 'di ba? Si Isko nag-concede, si Lacson nag-concede, si Pacquiao nag-concede.
So, tigil na tayo, hindi na po natin binanatan yung mga 'yan. Si Lenny, pagkatapos ng eleksyon, bumanat pa sa Amerika, 'di ba? Nag-ano pa siya do'n, nag-ano ba siya do'n, nag-speech pa siya do'n sa mga university do'n sa Amerika 'no, na may fake news daw po sa Pilipinas, bla bla whatsoever. So, binanatan pa rin namin si Lenny after election. Pero nung nakita na po namin na si Lenny po ay sumusuporta na po sa admin na 'to, tigil na rin po kami. Gano'n lang naman po ang point dito. 'Di ba, pulitika lang naman po ito. So ngayon bakit ko naisingit si Lenny dito mga kababayan? Kasi mga ka-streetwise 'no, itong mga, Duterte Bobo supporter, especially itong si bakla 'no, si Bebe Sas, 'di ba, kinukuha po nila yung simpatya ng mga pinklawan, ng mga pink at saka ng mga yellow para kumampi sa kanila, 'di ba? Eh, paano kakampi ang mga pink sa inyo, eh, ito nga lang si Vice Ganda, eh, 'di ba? Si Vice Ganda nga dating pink yan, eh, pink naman hanggang ngayon yan, 'di ba? Pero taga-suporta na ni PBBM kasi alam naman talaga nila 'no, na ang nagpasarado po ng ABS-CBN si Digong. Oh, so paano niyo makukuha ngayon ang simpatya ng ano, ng mga pink dito? So para mas malinaw mga kababayan 'no, yung sinasabi ko sa inyo, merong video dito kay ni Sas, nakuha ko 'to kay Joey Hindi Naliligo. Okey. So ito Nagdidiwa ngayon. yan, ito yan, si bakla 'no. So, ano ba, ano na lang siguro, audio na lang, pakinggan niyo na lang. Baka copyright tayo ni Joey, eh. Sige 'to, tingnan niyo 'to, 'di ba? Inuuto ng mga DDS ang mga pink, pati ang mga yellow, para kumampi sa kanila. Kasi in reality mga kababayan, hindi po magtatagumpay yang people power po ng mga Duterte na yan kung sila-sila lang po, kung Duterte power lang po ito, kung DDS power lang po ito. Dapat po kasi ang people power po ay, magkakasama po dapat lahat, halos lahat po ng political color diyan, 'di ba? Dapat nagkakaisa po. Eh, ang problema dito, itong EDSA people power po na gusto ng mga DDS, itong DDS people power na gusto nila, sila lang po yung nagra-rally. Tandaan natin, yung mga yellow tsaka ang mga Duterte, ang yellow, 'di ba tandaan natin yung yellow at tsaka yung mga Marcos, magkalaban po yan matagal na, dekada ng magkaaway yan. Pero this time mga kababayan, merong iisang common enemy. Ito nga po yung mga Duterte. So ngayon ang ginagawa ngayon nitong mga Duterte Bobo supporter, kinukuha nila yung simpatya ng mga yellow para kumampi sa kanila. Tingnan niyo 'to, ito yung isang example dito, eh. Oh. Yung mga yelo at kakamping sa nagdidiwa ngayon, hindi ba kayo kinakabahan? Kailan lang bumoto sa inyo? So sabi 'to ni ano, ni Sas 'to, Si Sas nagsasalita dito, Sige, ano natin. Kinakabahan? Kailan lang bumoto sa inyo? 15 million. This is 32 million. If they can do this to an official with a 32 million mandate, eh paano pa kayong 16 million lang ang mandate ninyo? Oh, yan. So kinukumpara nila ngayon. Sabi ko sa inyo bobo 'tong mga 'to, eh. So ngayon kinukumpara nila ngayon kasi, ang nangyayari kasi dito, itong mga pink na katulad nga po ni Vice Ganda, eh, natutuwa nga po sa nangyayari kasi nga po naipit na po ang mga Duterte. So ngayon ang sabi naman ni Sas, "Ba't kayo natutuwa? Dapat nga matakot kayo kasi ang bumoto lang kay Lenny nun 16 million. Eh, ito ngang kay Sara Duterte 32 million ang bumoto, nagawan ng paraan para siraan daw, kasi ay napaniniwala nila, eh, na siraan daw po ni Romualdez, Marcos, tsaka Araneta si Sara. Paano pa daw po itong 16 million lang daw po ang bumoto kay Lenny. Parang ayan na pinapalabas ni Sas, eh. Sige. This is what you call shock and awe. Yan ang ginagawa ngayon ni Bongbong Marcos Araneta Romualdez forces. Bakit parang ano 'no, mukhang lalaki na si Sas 'no? Dati crush ko 'to, eh. Tangina yung buhay. They are showing, not to ordinary They are showing. Filipinos actually. They are showing to all political groups. We are taking down. Someone voted with a 32 million. Kayo pa. Ayan, so ito yung narrative ng mga DDS ngayon. So kaya nila sinabi ito 'no, kasi gusto nila makuha yung simpatya po ng mga pink. Okey. So una sa lahat mga kababayan, 'di ba, bobo rin 'tong mga 'to, eh. Hindi po 32 million ang bumoto kay Sara na solid. Tandaan niyo po mga kababayan, sa 32 million po na 'yan, mas marami pong loyalista po diyan, mas marami pong PBBM supporter po diyan.
Dinala lang po talaga si Sara Duterte kasi nga po katandem. Ako hindi ko boboto si Sara. Ayoko sa kanya in the first place. Kung hindi lang po siya inendorso ni PBBM, hindi ko siya iboboto. Oh. So actually vice versa yan mga kababayan, parehas po yan. Yung 31 million po ni Sara, naniniwala naman ay yung 31 million pala no. Yung 31 million na bumoto kay PBBM, naniniwala naman ako na hindi 31 million yan kasi meron din po diyang mga DDS. Oh, ang problema po dito mga kababayan, diyan po sa mga DDS po na yan na bumoto po kay PBBM. Hindi naman po kasi lahat yan nag-solid kay PBBM. Yung iba po diyan nag-isko. 'Di ba yung DDS nun nahati nun eh. 'Di ba meron nag-BBM, meron nag-isko. So nahati. Pero yung mga solid po kay PBBM, solid din po kay Sara nun. So ano bang pino-point ko dito? Ang bullshit na narrative mo ano, Sas. Ang bullshit na narrative mo, Sas. Ito yung sinasabi ko dito. Hindi 32 million 'yan. Oh, kung meron mang sinasabi natin na Duterte supporter, yung DDS talaga, eh, malamang ito yung bumoto ko sa tatay niya nung yung 16 million at nabawasan din po 'yan kasi may mga nadismaya, 'di ba, sa pamamalakad nga po ni Digong. So, ang point ko dito mga kababayan, galit na galit sila ngayon dito. Kasi nga po ito mga pink na katulad nga po ni Vice Ganda, eh mas kumakampi na po kay kay Marcos na dating kaaway nila kumpara naman po sa mga Duterte. Eh sino bang so sino ba ang mas bastos dito sa pananaw ng mga dilawan? Ang mga Duterte. Oh, so hindi lang 'yan mga kababayan 'no, so tingnan niyo 'to, kung ano yung mga ginagawang kalokohan ng mga na-DDS na 'to 'no. So ito yung isa sa mga malupit 'no. So ito, 'yan. Sara Duterte links Marcos family to Ninoy Aquino assassination. 'Di ba pinagbintangan po ni Sara Duterte na ang nagpatigok daw po kay Benigno Aquino, kay Ninoy ay si Marcos. So dito natin makikita na kumukuha ng simpatya itong mga Duterte supporter sa mga dilawan, sa mga pink, na which is para sa akin hindi po ito mangyayari, 'di ba? So kaya nga ano, apektado sila kay Vice Ganda, eh. Kaya nga apektado sila kay Vice Ganda kasi si Vice Ganda po ang isa sa mga halimbawa ng pink na naging pro-admin, 'di ba, at anti-Duterte. Hindi siya gano'n ka-vocal pero makikita po natin kung paano magbiro si Vice Ganda regarding sa politika. Minsan sumisipa rin siya kay PBBM minsan, pero mas makikita po natin na mas galit po talaga itong mga pink, 'di ba, sa mga Duterte. For so many reason. 'Di ba, binastos niyo si Leni, 'di ba? Kayo nagpakalat na si Leni buntis. Kayo ng DDS nagpakalat na si Leni may kabit. Pinakulong niyo si De Lima ng walang kasalanan. Oh, pinasarado niyo yung ABS-CBN. Oh. So, siyempre itong mga pink na 'to, mamimili ito kung sino sa tingin nila ang less evil. Kasi gano'n po yung ano, gano'n po yung pulitika sa Pilipinas, eh. Oh, pananaw ng mga dilawan 'yon. So, makikita naman po talaga na sobrang walang hiya po ng mga Duterte. Oh, so 'yun 'no. So, actually this is a very desperate move talaga ng mga Duterte follower to get the sympathy of the pink at saka ng mga yellows na which is para sa akin hindi po ito mangyayari. Malabo ito mangyari. Oh, kasi kailangan po talaga nila ng number games. Kailangan po talaga nila ng numero. Hindi magtatagumpay ang people power ng mga Duterte kung puro DDS lang po ang nagrarally. Oh. So yun mga ka-streetwise 'no. So diyan po sa team replay, ano nga pong masasabi niyo nga po dito sa ginawang pang-aasar nga po ni Sara, sa ginawang pang-aasar nga po ni Vice Ganda kay Sara Duterte regarding po sa confidential fund. At kayo ba, agree ba kayo dito? Napapansin niyo rin po ba 'to? Na kumukuha ng simpatya itong mga pink, kumukuha ng mga simpatya itong mga Duterte supporters sa mga pink tsaka sa mga yellow para kumampi sa kanila. Napapansin niyo rin po ba 'yon? So 'yan 'no. So paki-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat 'yan. At siyempre po diyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe at kung hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na 'to. So hanggang sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat and babush!